Saan man pong panig kayo ng mundo, mga kabunyog, mga kababayan, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa. Anong oras man po dyan sa inyo ngayon? Mga kabunyog, mga kababayan, muli po ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Okay, so mga kabunyog, pinanood ko itong itong si Marcos Jr. Ano ba ito? Tinanong sa isang press briefing habang nandun pa siya sa US. Tinanong siya tungkol kay Sara Duterte at yung issue nga sa China. Alam niyo ba yung statement ni Marcos Jr.? Pinagtatanggol pa si Sara. Sabi ko, ano ba to si Duterte? Ano ba to si Marcos? Hindi niya naman kailangan batikusin si Sara. Siyempre, Vice President yan. Pero dapat sinabi niya na lang, dapat lang ganito na lang, nung tinanong siya nung media kung anong masasabi sa stand ni Sara sa China, dapat sinabi niya na lang, you may ask the Vice President on that. I won't comment. I won't comment on that. O, di ba? Pwedeng ganun eh. Pero ang ginawa ni Marcos, pinagtanggol talaga si Sara. Sabi niya, the Vice President is part of my administration. Hindi daw tulad nung nakaraan. Ibig sabihin, tinutukoy niya si VP Leni na hindi part ng administration ni Duterte, hindi miyembro ng gabinete. Sabi niya, si Sara daw ay part ng kanyang gobyerno, ng kanyang administrasyon. At naniniwala daw siya na ang stand ni Sara sa issue ng China ay yung stand ng kanyang administration. Ay ganun ba? Lutang, para namang lutang si Marcos. Parang lutang. Ang sagot ni Marcos, nung tinanong siya kung anong masasabi sa Vice President as regard sa issue sa China, ang sagot niya, ni Marcos ang sagot niya, the Vice President is part of his administration. Hindi daw tulad nung nakaraang Vice President. So, dahil part ng kanyang administration si Sara, so tingin niya, ang stand ni Sara sa issue ng China ay kung ano yung stand ng administration niya. Kasi kung kontra man daw ito sa stand niya, ay kakausapin daw siya ni Sara. Sus naman. Ito talagang si Marcos. Tama ka, Kabunyog Erwin Varela. Minsan lumalabas na lutang itong si Marcos eh. Kaya, yan eh. Hindi, ulitin ko lang. Hindi natin sinasabi na patikusin niya si Sara sa stand nito sa China. Kasi presidente siya, dapat naman siya. Kumbaga, ang aksyon naman ng presidente, hindi naman yung bastos. Hindi niya naman kailangan bastusin si Sara. Ibig sabihin, hindi niya kailangang sabihan si Sara na, bastusin niya ito. Hindi. Pero, hindi niya ito kailangang ipagtanggol. Kasi, yung mga sinabi sinabi ni Marcos tungkol kay Sara, si Sara Duterte daw, part ng administration niya. Dahil part ito ng administration niya, naniniwala siya na ang stand nito sa issue ng China ay pareho. Kasi kung iba daw ang stand ni Sara, hindi daw naniniwala si Sara sa policy ng kanyang administration, kakausapin daw siya nito. Kaya naniniwala din daw siya na si Sara hindi naman kailangang magsalita tungkol sa issue ng China. Hindi daw kailangang magsalita. Hindi daw yan trabaho ng Vice President. So, okay. Tama yung sinabi ni Marcos. Una, sabihin na natin na part ng administration niya si Sara. Sabihin na natin na hindi kumukontra si Sara sa stand niya tungkol sa China. Tama yon. Hindi nagsasalita si Sara kontra sa kanya kung tungkol sa issue sa China. Silensyo nga sa China issue, no comment. Pero, yung sabihin ni Duterte na sang-ayon si Sara sa stand niya tungkol sa China, nagsishare si Sara sa stand ng Marcos Jr. administration sa issue ng China, mali. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Ano ba to si Marcos Jr.? Lutang eh. Lutang. Minsan tayo dito kay Marcos eh. Hindi niya naman kailangang sabihin na batikusin si Sara. Mali yun. Hindi niya kailangan batikusin si Sara. Pero,
ang dapat niyang ang dapat niyang sabihin ni Marcos, no, ang dapat niyang sabihin, sana the Vice President should should speak on China, on the issue regarding China. Dapat magsalita ang Vice President niya para yung mga matataas na officials ng bansa, President, Vice President, Senate President as Speaker ng House, ay nagkakaisa sa stand tungkol sa China. So sana marinig ko rin ang Vice President na magsalita tungkol sa isyung ito. O, di ba? Ganun yung niya. Dapat i-encourage niya si Sara na magsalita. Marinig talaga yung stand niya tungkol sa China, hindi yung tahimik. Ay ang ginawa ni Marcos, pinagtanggol niya pa eh. Sabi niya, tama lang na yung Vice President hindi nagsasalita tungkol sa issue na yan. Kasi hindi niya trabaho yan. Wow, ano ba to? minsan talaga na ako dito kay Marcos eh. Pero sabi ko nga, okay na rin yung stand niya tungkol sa China ni Marcos. Talagang binabaliktad niya na yung stand niya. Binabaliktad niya doon kay Duterte. So okay doon, saludo tayo doon kay Marcos, at least sa ganung level Pero minsan kasi may mga may mga pronouncement si Marcos hindi maganda tulad nito. O ito, panoorin niyo mga kamunyog yung eksaktong sinabi niya. O ito. Pinagtanggol naman ng Pangulo si Vice President Sara Duterte sa kritisismong hindi nagsasalita sa issue sa China. The Vice President is part of the government. Not unlike before, pero ngayon talagang kasama sa administrasyon, not only the government in this administration. That's not the role of a Vice President or a Secretary of Education to talk about China. Ayaw na rin patulan ni Narinig niyo yung sinabi niya? The President is part of his administration. The Vice President daw is part of his administration. So, he believes daw, naniniwala daw siya, na ang stand ni Sara ay pareho ng stand ng administration. At yung hindi pagsasalita ni Sara, okay lang daw yun kasi hindi naman trabaho daw ng Vice President ang magsalita tungkol sa issue ng foreign affairs. Wow! Mga kabunyog. Yun yung sabi ni Marcos. Sasalita sa issue sa China. The Vice President is part of the government. Not unlike before, pero ngayon talagang kasama sa administrasyon, not only the government in this administration. That's not the role of a Vice President. Yun So narinig nyo. Sa tingin niya daw, si Sara ay pareho ng stand ng kanyang administration. Kasi part ng kanyang administration si Sara. Hindi daw katulad nung dati na kay Lenny, hindi part ng administration ni Duterte. So, part ng administration mo, Marcos Jr. si Sara, pero hindi lang nagsasalita si Sara, pero kontra siya sa mga stand mo. Yan ang malinaw dyan. Yan malinaw, napakalinaw naman na kontra si Sara sa stand mo tungkol sa China. Kaya lang hindi na lang nagsasalita si Sara. Bakit? Kasi gustong pakinabangan ni Sara yung administration mo. Pag lumaban siya sa'yo, pag kumontra na siya sa stand mo, sa issue ng China, nagsalita na siya, tatanggalin niyo siya sa gabinete mo. O ang mangyayari sa kanya, mababawasan siya ng budget. Mababawasan siya ng budget. Ayaw ni Sara nun. Kailangan niya pa ng pera. Di ba? Yun. Hindi ibig sabihin na part ng administration mo si Sara, kapareho siya ng stand mo. Di ba? Sabi ni Misaya Silagan, Inso, kung gusto mo manalo, wag kang manira. Hindi ako naninira. Pinapaabot lang natin yung comment natin sa presidente. Sinusuportahan natin si Marcos sa stand niya sa China. Pero may mga bagay na hindi siya consistent tulad dito sa Duterte. Ba't niya kailangang ipagtanggol si Sara? Hindi niya kailangang siraan si Sara. Hindi kailangan. Pero wag niyang ipagtanggol. Ay dito pinagtanggol niya pa eh. Ano to eh? Yan yung problema ni Marcos eh. Medyo malambot talaga. Medyo malambot. Hindi hindi strong ang mga statements eh. Yan po ang Kaya tulad din ng naalala nyo yung issue ng gentleman's agreement na yan. Nag-comment na ako dyan noon eh. Naalala nyo? Nang unang lumabas yung issue ng gentleman's agreement, ang sabi ko,
Dapat si Marcos Jr. Anuhin na ito, harapin na itong issue ng gentleman's agreement na to. Ipatawag niya si Duterte, papanagutin sa issue na yan. Ganun ba ang ginawa ni Marcos Jr.? Hindi. Ang ginawa ni Marcos Jr., sabi niya, I don't believe that there is a gentleman's agreement. Wala yan. Wala kaming alam tungkol dyan. Hindi ako naniniwalang mayroon yan. O, di ba? Tapos later, si Gibo Chodoro nagsabi rin, don't believe dyan sa mga gentleman's agreement. Wala yan. That is China's trap. Naalala nyo? Tapos nag-comment ako. Sabi ko, ano ito si Marcos Jr. at si Gibo? Bakit gusto nilang i-deny yung gentleman's agreement? Bakit ayaw ba nilang makaaway ang Duterte sa issue na yan? Obvious na mayroong gentleman's agreement. Ang sinasabi ni Marcos, wala daw. Ang sinasabi ni Gibo, wag daw tayong maniwala na mayroon yan kasi trap lang daw yan ng China. Naalala nyo yung vlog ko niyan, mga kabunyog? Medyo ano ang comment ko noon? Sabi ko, ano ba to? Bakit ganito? Dapat wag matakot kay Duterte. Kumprontahin si Duterte niyan. Good na lang, salamat na lang, at pagkalipas ng ilang araw, nagbago ng stand si Marcos. Bago siya pumurta ng US, ang sabi ni Marcos, mukhang may bali-balita kami tungkol dyan sa gentleman's agreement, mukhang mayroon talaga, and kung totoo nga yan, I'm horrified. Oh, di ba? Biglang kumambyada. So kita nyo? Oh, yan yung point ko. Minsan kailangan din nating yung dapat suportahan kay Marcos, suportahan. Yung dapat nating komentaryuhan. Yun yung ginagawa natin. Ngayon na naman, okay na naman yung ginawa niya sa US, okay yung ginawa niya. Tapos kaya lang nung tinanong na naman siya tungkol kay Sara, pinagtanggol niya na naman niya si Sara. Ano ba yan? Ano ba yan? Hindi niya naman kailangang sirain si Sara. Kasi president siya, siyempre kailangan refined naman ang kanyang mga sinasabi. Pero huwag niya nang ipagtanggol. Huwag niyang ipagtanggol. Hindi siya nagiging consistent eh. Anyway, yan mga kabunyog ang masasabi natin. So, blessed Sunday po sa inyo. Basta po ito, si Atty. Ricky Tumutorgo, Atty. Enzo Recto. Tayo po, kung anong totoo, yan po ang sasabihin natin. Kung ano yung ikabubuti ng bayan, yan po ang ipaglalaban natin. Okay po? Yan. Okay. Sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.